Konnichiwa mga kakloy. So for today's video, sasagutan na natin yung mga katanungan ninyo sa comment section. So the other day kasi mga kakloy, is nagpost ako ng picture namin ni Japanese husband na may caption na, kung meron kayong gustong itanong sa amin ng aking asawang hapon, ano po yun? Tapos may mga iilang nag-leave ng question sa comment section. So ito sasagutan natin ngayon. So kagabi, kakarating niya asawang hapon galing sa work. So pagod na pagod siya mga kakloy. So hinayaan ko siyang matulog kasi kailangan niya talagang umidlip saglit ng tulog. Dahil every 8 PM ng gabi, merong part-time job si asawang hapon mga kakloys. And so yun, nung naligo din ako, tapos may ginawa din ako mga household chores, tapos nung ready na akong gumawa ng video, saka ako na lang ginising si asawang hapon mga kakloys. So makikita niyo sa video niya mamaya, sa mga kasagutan niya mamaya, na antok pa talaga siya. And disclaimer lang mga kakloys, hindi talaga kayo makakakuha ng maayos na sagot sa asawa kong hapon mga kakloys, kasi yung asawa ko nga is Japanese. So mostly yung mga Japanese talaga is very talaga yan sila, very exclusive sa life nila, very private yan sa life nila. So nag-ano naman sila, pag tinanong mo naman sila, direct to the point naman yan silang sasagot. Pero yun nga lang, mabibitin kayo kasi kung ano lang yung tanong nyo, yun na yung isasagot niya talaga ng diretsahan. Hindi na siya yung magi-explain pa, basta gets na yan mga kakloys. Basta ano talaga yung mga Japanese, very private talaga yan sila. So ako na lang yung magre-relay ng magi-explain further ng mga thoughts namin and napag-usapan namin ni asawang hapon na, which is related na sagot doon sa mga questions ninyo. So disclaimer lang ulit, yung asawa ko po is Japanese, so importante po sa kanila yung privacy nila. Kaya kung ano man ang sagot ng asawa ko is yun na yun, yung parang isang tanong isang sagot yun, diretsahan na yun talaga yun sila. So ako na lang magre-relay po para mas maintindihan ninyo. And explain ko din sa inyo yung mga napag-usapan namin before na asawang hapon. So, nagpaalam, pero before ko to ginawa, nagpaalam ako ng maayos sa kanya na okay lang ba na sabihin ko ikwento ko rin sa inyo or i-share ko rin sa inyo yung totoong status talaga ni asawang hapon and tsaka yung past niya. Kung ano yung past niya before kami nagkakilala. So, pumayag naman siya, okay lang daw, wala daw problema doon. So, ito na, i-share ko na sa inyo. So, ito yung first question mga kakloys. Itong first question na to galing sa kapatid ko na si Ate Boyled. So, ang question niya is, bakit magkapares kami ng mukha ni asawang hapon? So, yung sagot naman ni asawang hapon, ito ra. First question. From my sister Boylen pa rin bakanting. Anong parihaman mo gulaboy? Bakit magkapares kayo ng mukha? Honey. Sa'yo siya no? Doshite? Kao no isho datte. わからない。So, yung ibig sabihin sa sagot na asawang hapon mga kakloys is, hindi niya raw alam, wakaranay daw or hindi niya rin daw alam. So, napatawa pa nga siya kasi hindi niya rin daw alam kung bakit magkapares kami ng mukha. So, to be honest, ang dami talagang nagsasabi sa amin na magkapares daw kami ng mukha ng asawa ko mga kakloys. Siguro dahil araw-araw kami nagsasama, kaya ganun, halos magkamukha na kami. Halos ano na nga kami ng mukha eh. Magka-change na nga kami ng mukha halos. And then, so hindi nakakaalam din kasi mga kakloys, yung father ko is may konting lahi ng Japanese, kaya siguro yung mukha ko parang nakakuha ng konting mukha ng mga Japanese, ganun. Basta ewan. Or kaya siguro forever na kami na asawang hapon mga kakloys. Kaya magkamukha kami ng mukha. Well, kidding aside, proceed tayo sa next question. Ito hindi naman to question, pero nag-comment si Ate Jocelyn Dolos Lumanas. Sabi niya, sweet couple, so it's a compliment. So, thank you pa din Ate Jo. And so, proceed tayo sa next question mga kakloys from Ma'am Saima. Kailan po ang kasal Ma'am Chloe? So, ito naman ang sagot niya sa asawang hapon. Ma'am Saima, kailan po ang kasal Ma'am Chloe? Kiko na itsu datte. それもまだわからないな。Diba? Yung talaga ang sagot niya sa asawang hapon mga kakloys. Ang ibig sabihin ng sagot niya sa asawang hapon mga kakloys, hindi niya rin daw alam kung kailan. So, hindi talaga kayo makakuha ng maayos na sagot yung mga kakloys kasi mas gusto niya na private na lang. Well, dahil ako, nakapag-asawa siya ng Pilipina na pinasok ang mundo ng social media, kaya wala siyang magawa. Talagang sinasakyan niya na lang yung mga trip ko. So, proceed tayo sa next. From Ashikai Collection, meron pa po kayong plano magka-baby teklo? Ito naman ang sagot ni asawang hapon mga kakloys. From Ashikai Collection, may plano pa kayong magka-baby teklo? Sorry. Ay, correct. 子供となんだっけ子供とやるって子供この春にいるもこの春にいる何言うか難しいね、まだわからない。 Ayan, tumawa pa nga siya. Sabi niya, hindi niya raw alam kung magkakababy pa kami, ganon. So, ito, hindi talaga kami makakuha ng maayos na sagot yung mga kakloys. I-explain ko na lang. So, napag-usapan na namin talaga. Ang totoo niyan mga kakloys.
ito, nagpaalam na ako asawa nga po, i-share ko pa about sa inyo, about sa life niya before. So, ang totoo niyan mga kakloys, mga hindi nakakaalam, yung asawa ko po is, meron na po siyang first wife before. So sa first wife niya, meron siyang 2 anak, isang babae at isang lalaki. So, gagraduate na yung bunso niyang lalaki, maybe next year. And so nagkahiwalay sila ng first wife niya kasi aminado naman siya na talagang natukso daw siya, naging mahina daw siya, nagpadala daw siya sa tukso, kaya siya nagloko. Ayan. Kaya yun yung reason na nagkahiwalay sila ng first wife niya mga kakloys. That was 7 years ago nagkahiwalay sila. And then 6 years ago, saka pa sila naging legally divorced. And then, ito naman, pumasok na ako ngayon sa buhay niya sa hapon. So, yung question nyo na kung may plano pa kami magka-baby, actually, napag-usapan na namin yan before na asawang hapon. So, yung sagot ng asawang hapon dyan, mga kakloys, sabi niya, kung meron na daw kaming sapat na savings or sapat na pera na kaya na namin bumuhay ng anak, is yun na daw yung time na magbe-baby kami. So, yun yung sagot niya, mga kakloys. And sa akin naman kasi, meron din, ako, sa kaloob-looban ko talaga, gusto ko pa rin talaga magkaanak ng babae. Soon, kung ibibigay. Pero kung hindi naman kami mabibigyan, okay lang. Okay lang ako. Pero kung ibibigay, maraming salamat pa din. Kasi pangarap ko din talaga magkaroon ng babaeng anak. Pero sa ngayon, mga kakloys, mahirap kasi may 2 akong anak din. Maliliit pa yung mga anak ko. Tsaka sila yung kailangan ko pagtuunan ng pansin. Kaya kung ibibigay ng Panginoon na magkaanak kami soon, maraming salamat talaga. Papasalamat talaga ako. Siguro magiging masaya talaga ako kasi hindi naman kami matatawag na pamilya talaga kung wala kami sariling anak namin ni asawang hapon, mga kakloys. And also, siguro naramdaman ko na, siguro 46 years old na kasi yung asawa ko, mga kakloys. Nararamdaman ko rin na siguro ayaw niya nang mag-baby kasi dito sa Japan, mga kakloys, ang totoo, nanganganib na talaga yung population nila dito sa Japan. Kaya nga yung mga tumatakbong mga government, pilit nilang hindi kayat ng mga tao na pag sila yung binoto, magbibigay sila ng maraming tawag nito, maraming ayuda sa mga mag-aanak ng marami. Kasi nanganganib na yung population ng mga local Japanese dito sa Japan, mga kakloys. Ang marami dito is puros mga half na ibang lahi, half Japanese, half lahi, ibang lahi na. So, wala na talagang madaming pure local Japanese dito. O purong Hapon talaga. So, ayun. Dahil, isa sa reason niyan, mga kakloys, is napakataas talaga ng cost of living dito. So, bawat galaw, bawat kibot mo dito talagang nagbabayad ka lang ng tax, ganun. Magandang magbakasyon dito, mga kakloys. Pero kung dito na kayo tumira for good, mahirap. Kasi, although maganda naman yung patakbo ng government nila. Kasi marami ding nagbibigay ng ayuda. Pero yun nga, kailangan mo ding magbayad. Halos lahat ng galaw mo dito magbabayad ka lagi. So, kaya mahirap. Kaya yung mga ibang Japanese hindi na talaga nag-aanak. Kasi, malaki talaga yung gastusin kapag marami kayong anak. And also, mga kakloy, sabi din ni asawang hapon na masyado pa daw maliit si Lucas tsaka si Clint. Madami pa daw silang kailangan lagpasan. Mostly, ibig sabihin niya dyan is kailangan lagpasan sa pag-aaral. Masyado pa silang maliit para magplano kaming mag-anak. So, kung mabibiyaan man ako ng anak, magpapasalamat talaga ako sa buong may kapal. Pero kung hindi man, papasalamat pa rin ako. Kontento na rin ako sa asawa ko, tsaka sa mga anak ko, mga anak namin. Kontento na rin ako. Ganun. And ito na po yung last question, mga kakloys. So, ang last question is galing kay Ma'am ZM Jumalon and kay Ma'am Mike Anogodola. Sabi ni Ma'am ZM Jumalon, magpapakasal ba kayo dito sa Pinas Tiklo? And sabi naman ni Mike Anogodola is, kailan yung kasal? And ito din yung question ni Ma'am Saima is, kailan kayo may plano bang magpakasal? So itong about sa kasal po, nakasal na po kami sa civil dito sa Japan, and then yung tungkol sa kasal sa Pinas, pangarap po namin yan asawang hapon, mga kakloys. So it really takes time po kasi hindi po kailangang madaliin yan kasi kasal po yan. Tsaka para sa akin, isang beses lang kami ikakasal sa simbahan sa Pinas pa, kasama pa yung mga buo kong pamilya. Although pwede naman kaming mag-renewal of vows kung mga ilang taon na kami, pero para sa akin, hindi kasi kailangan madaliin itong mga ganitong bagay. Kailangan talaga pagkasal, pinag-iisipan ng maigi. Although pwede naman kami magpakasal ng civil or mura lang or intimate lang sa family namin. Pero kasi pangarap kasi namin ito ni asawang hapon, especially ako. Pangarap namin ito ni asawang hapon. And pinramis ito ni asawang hapon sa pamilya ko sa Pinas na magkakaroon kami ng intimate wedding sa Pinas. Pero for now, yung sagot ni asawang hapon sa question na yan is, okay, Saigo. From ZM, magpakasal mo din sa Pinas Tiklo. Saigo. Okay. Okay, thank you. Saradake. Thank you. Okay. Ibig sabihin nung sagot ni asawa po na magagambaro daw muna. Ibig sabihin ng magagambaro, mga kakloys, is kailangan magsusumikap daw muna siya na magsusumikap sa pagtatrabaho, o na kailangan mayroon kaming sapat na savings para sa ganitong plano na kasal sa Pinas, na gagawin sa Pinas kasama yung buong pamilya. And yun lang, mga kakloys. Thank you po sa pag-participate ninyo, sa pag-leave ng comment sa post ko. And sana na-satisfied kayo sa explanation ko and sa sagot namin ni asawang hapon ko. And meron kayong magagandang suggestions na anong pwede kong
magandang i-vlog next time gawin ko. So, thank you po again, once again. See you in my next vlog. Diyan yung mga kakloys.